Ang pelikula ay nagsimula sa kaarawan ni Nick at ang kanyang ina ay nagmumuni sa mga pagsubok ng pagtataas. Sa kanya mag-isa matapos ang kamatayan ng kanyang asawa, ipinaliwanag niya ang kanyang pagmamalaki sa anak. Sa kanyang talumpati, inabot niya kay Nick ang isang regalo at kapansin-pansin ang kanyang pagkabahala. Pagkabukas nito, umiwas siya sa karamihan, kumuha ng hiwa ng cake at nagkulong sa isang silid kung saan kinain niya ito. Matapos ang pagkain, kinuha niya ang isang pistola at sinubukang magpakamatay, ngunit sa pagpindot ng gatilyo, siya ay biglang nagising. Sa agahan, kasama ang ina, binanggit niya ang tungkol sa isang writing program sa London na di tanggap ng ina. Nagalit siya, iniwan niya ang almusal at tumungo sa eskwelahan. Sa eskwelahan, iniligay niya ang kanyang aklat sa locker. Lumapit ang estudyante para bumili ng mga French test answers sa kanya. Natanggap niya ang bayad at lumapit ang nobya niya para mag-usap. Umimbita ang nobya sa isang party, subalit hindi siya pumayag, nagsabing hindi siya pupunta. Sa sumunod na tagpo, si Pete at isang estudyante ay binuli ng isang grupo ng mga lalaki. Habang tuloy ang pang-aapi, dumating ang pinuno nila, si Annie. Inilabas ni Annie ang kutsilyo at nag-threat na puputulin siya sa salamin. Isang estudyante ang nagbigay ng kanyang tula at sa pagkatapos, hinihikayat si Nick na magbahagi ng kanyang tula. Nagsimulang magsalita siya, ngunit hindi nagtagal ay nag-ring ang bell para sa tanghalian. Pagkatapos, nakipagtagpo siya kay Pete at binahagi niya ang nangyari kay Annie. Pinayuhan ni Nick si Pete na manindigan, ngunit inamin ni Pete ang hirap niya sa pag-unawa sa sariling nararamdaman. Dismayado, kinumpronta ni Nick si Annie, tinawag siyang tanga at umalis. Tinitigan siya ni Annie habang papalayo at pagkatapos ay inatake siya. Sa opisina ng punong guro, tinanong ni Annie kung iniisip niyang mas mataas siya dahil sa pagiging honor student, pinupunto na nagbebenta rin siya ng exam answers. Pareho silang nagkasundo. Pumayag siya at inakala niyang isa siyang mapagpanggap. Ang punong guro, nabatid ang likas na likas ni Annie, ay nag-utos sa kanya na lumisan agad. Sa huli, kinwestiyon niya si Nick hinggil sa kanyang ginawa. Pinaalalahanan niya si Nick na huwag maapektuhan kay Annie dahil wala itong kinabukasan habang siya ay mayroon. Ngunit, di sumagot si Nick at nagtanong kung maaari na siyang umuwi. Sa kanilang tahanan, nadatnan ni Annie ang kapatid niyang nagugutom at inusisa ang kanyang madrasta dito, ngunit galit na tugon lamang ang kanyang natanggap. Mabilis niyang inihanda ang mga sandwich, isinuksok ang headphones, at kinumpirma ang paglisan nang siya'y tinanong ng kanyang kapatid. Samantala, dumalaw si Pete sa lugar ni Nick dala ang salapi, kapalit ng impormasyon. Inusisa niya si Nick hinggil sa fiesta kinaumagahan, subalit tumanggi si Nick. Ipinaliwanag niya kay Pete ang kanyang tiket patungong London at ang kanyang pag-alis patungo roon ng walang permiso mula sa kanyang ina. Kinagabihan, si Annie kasama ang nobyo at ex-convictong si Marcus ay nagtungo upang limasin ang isang jewel store. Binaklas niya ang salamin at dinampot ang alahas. Kinabukasan, maagang bumangon siya at nag-ayos para sa eskwela, determinadong isama ang bag na puno ng alahas. Sa pagsalungat ni Marcus na iwanan ito, matigas siyang tumanggi at umalis ng may dalamhati. Tinawagan niya ang autoridad para i-report ang umano'y nakawan. Sa eskwela, ninakaw niya ang bag sa kanyang locker at sa pagsasara nito ay nahuli ang mga paa na nakatingin sa kanya. Habang nasa klase, dumating ang pulisya upang siyasatin ang kanyang locker, kung saan natagpuan nila ang ninakaw na alahas at agad siyang inaresto. Sa presinto, tumawag siya kay Marcus at iniulat na siya ay nahuli. Tinanong niya kung alam ba nito na siya ang nagulat at nang tanungin siya tungkol sa nagbigay ng impormasyon, kinumpirma niya ito at nangakong haharapin ang sitwasyon. Inakala niya na si Pete ang salarin at nagplano siya ng leksyon. Nalaman ng ina ni Nick ang ukol sa kanyang tiket sa eroplano at nagtampo siya. Napag-alaman niyang may tawag mula sa airline na ibinalita ang pagbabago ng schedule at nalungkot siya na lilisan ang anak na walang paalam. Kinagabihan, inabangan nila Annie at ng kanyang grupo si Pete. Saktan siya para iligtas ang sarili. Sinabi niya sa kanya na isinumbong siya ni Nick. Samantala, nagpasya si Nick na pumunta sa party at nakipagkita sa kanyang nobya. Tinanong niya kung gusto niyang pumunta sa London at binigyan siya ng tiket. Naghalikan sila sa isang silid, pero hindi nagtagal ay umalis siya. Sa daan pa uwi, sinundan siya ni Annie sa likod at binangga siya papasok sa bush. Pinagtulungan siya ng mga kasama niya habang nakikiusap si Pete na itigil na ito. Lalapitan niya si Nick at tatanungin kung sino sa kanilang dalawa ang wasak. Ngunit pinanindigan ni Nick na siya ang wasak, kaya itinulak siya ni Annie ng malakas at nabagok ang ulo niya. Napagtanto nila na hindi na siya humihinga kaya iniwan siya sa isang kanal at puno ng takot na umamin siya kay Marcus na tinanong siya kung bakit siya dumating, kung alam niyang siya ay may parol. Pinalayas siya nito at winasak ang ilan sa kanyang mga gamit, pero mapang-uyam siyang hinalikan bago umalis sa susunod na eksena. Nanginginig si Nick kinabukasan na walang anumang pinsala. Umalis siya sa kanal at pumunta sa paaralan. Doon niya napagtanto na walang nakakapansin sa kanya.
Sa kabila ng kanyang sigaw at pagkilos sa loob ng silid-aralan, walang pumapansin sa kanya. Pumunta siya sa opisina ng punong guro para gamitin ang telepono at nasaksihan niyang tinanggap ng punong guro ang tawag ng kanyang ina na nagtatanong tungkol sa kanya. Nagsalita siya, ngunit hindi siya naririnig ng kanyang ina. Mamaya, umuwi siya at pinanood ang detektib na naghalughog sa kanilang bahay. Ang kanyang nag-aalalang ina ay nagpupumilit na kilala niya ito ng mabuti. At hindi siya aalis nang hindi nagsasabi sa kanya, ngunit mapanuya na tanong ng detektib kung alam ba niya ang tungkol sa tiket ng eroplano. Kinabukasan, nahanap ng detektib ang bakas ng gulong sa mga puno at sinuri ito. Ipinatawag niya ang isang pangkat ng paghahanap sa kagubatan at iniulat sa kanya ng isa pang detektib ang problema ni Nick kay Annie. Lumalabas na kilala niya si Annie bago siya pumunta upang alamin ang kanyang kinaroroonan sa araw na iyon. Gayunpaman, sinabi niya na kasama niya si Marcus at wala siyang kinalaman kay Nick sa anumang paraan. Ibinato ni Nick si Annie mula sa bubong, ngunit walang nangyari sa silid. Tinawagan ni Annie si Pete at sinabihan siyang sumali sa pangkat ng paghahanap na nagtataka kay Nick tungkol sa kanilang relasyon. Sa bahay, nakita ni Nick ang ibon at nahawakan ito, nagbigay ng pag-asa hanggang sa ito'y naglaho na para bang siya'y mawawala rin. Tumungo siya sa kagubatan, tinangkang hanapin ang kanyang katawan. Nakausap niya ang aso at sa bandang huli, natagpuan ng aso ang relo at napatunayan ang hinala kung nasaan si Nick. Sa bandang huli, kinwestiyon ng pulis si Marcus. Umamin siyang kasama si Annie nang maglaho si Nick. Pinabulaanan niya ang kanyang kaalaman sa pagnanakaw at nang makaramdam si Annie na siya'y masusukol, kinolekta niya ang kanyang gamit at umalis. Mapilit ang kapatid na magbalik siya at umiwas sa kapalaran ng kanilang ina. Binalaan niya ang ama na protektahan ang seguridad ng kapatid niya. Siya'y labis na naapektuhan, ngunit pinayuhan siya ni Nick na wag ituro ang iba sa sariling pagkakamali. Napuna rin ni Nick na ang inay nagpapatuloy ng kanyang buhay. Nagwala siya sa tahanan, inakusahan ang ina na hindi totoong perpekto ang buhay nito. Nakita niya ang pagguho ng kanyang ina at naisip na siya man ay durog na. Natakot si Marcus na sila'y masukol, kaya't inabangan niya si Pete at inutos na dalhin siya sa katawan ni Nick. Sa wakas, dinala siya ni Pete at kinuha nila ang katawan. Kinabukasan, pinlano niyang ilagay sa alanganin si Annie sa tulay, ngunit hiniling ni Annie na si Pete ang pumunta. Ngunit dinala ni Marcus si Annie ron gamit ang baril at nagkaharap sila. Dumating ang mga pulis, tumalon si Annie. Sa pagtakas niya, binalaan siya ni Nick na siya'y mahuhuli, ngunit sumigaw siya, "Hindi!" Hindi nalalaman ni Nick na naririnig siya. Nagpunta siya sa bar kung saan ibinenta ni Annie ang singsing para sa pera at sumayaw. Sinundan siya niya doon at nag-abang hanggang sa maglagay si Annie ng pera para sa kapatid sa loob ng locker. Patuloy ang pakikipag-usap ni Nick, ngunit ang boses niya ay umaalingaw-ngaw lamang sa isip. Sapagkat kapag siya ay lumingon, wala siyang makita. Natulog siya sa tabi niya sa paaralan. At ilang linggo matapos niya umalis, hinabol niya ito sa libingan ng kanyang ina at inamin niya na sana ang kanyang ina ang namatay, imbes na ang kanyang ama. Bumisita siya sa bahay nito, sinuri ang kanyang ari-arian, ngunit tumakas nang dumating ang ina nito at napagpasiyahan niyang iligtas si Nick. Ngunit nang makarating siya sa kanal, wala na ang bangkay niya. Hinamon niya si Pete sa eskwelahan para malaman kung saan ang bangkay. Inamin ni Pete na hindi siya isinumbong ni Nick at sinabi niyang inilipat nila ang bangkay kasama si Marcus. Inabangan niya si Marcus na may baril at dinala siya sa isang bundok. Nagbabanta na ihulog ito, samantala napagpasiyahan ni Pete na magpakamatay. Sa kanyang pagbagsak, nag-ugnay ang kanyang diwa kay Nick at ibinunyag niya ang lokasyon ng bangkay malapit sa dam. Sa kabilang banda, ibinunyag rin ni Marcus kay Annie ang lokasyon ng bangkay, ngunit bago umalis si Annie, nagpalitan sila ng putok. Sa kabutihang palad, dumating ang mga magulang ni Pete at nailigtas siya at tumakbo si Nick sa kinaroroonan ng kanyang bangkay. Nakita niyang malapit ng hugasan ng dam ang kanyang bangkay. Habang nakikipaglaban, tumawag si Annie sa detektib at iniulat kung saan ang bangkay. Humingi siya na ibigay ang pera sa locker sa kanyang kapatid. Dumating ang mga detektib at hinanap nila ang bangkay. Nakita nila si Nick na walang pulso at dinala siya sa ospital. Samantala, ipinahayag ni Nick na kailangan niya si Annie at ito ang nag-udyok sa kanya na magmadali at palihim na pumasok sa ospital. Dumaan siya sa pulis, tinangka niyang ituro kung saan siya. Ngunit nakaharap niya ang nagngingit-ngit na ina, gusto siyang isumbong. Sinubukan ni Annie na ipaliwanag na si Nick ang nagpadala sa kanya, ngunit tumanggi ang ina niyang makinig sa kanya. Sa pagtatangkang manghikayat, isinalaysay ni Annie ang insidente. Nang siya'y bumisita sa kwarto ni Nick at binasa ang kanyang tula, nag-isip ito at pinahintulutan siya na makita si Nick. Nahiga si Annie sa tabi ni Nick at hinawakan ang kanyang kamay. Iyon ang sandali nang si Nick ay sa wakas nagising at sinabi ni Annie na gusto niyang gumawa ng mabuting gawa habang siya'y naghihingalo. Makalipas ang ilang oras, nagkita si Nick at ang kapatid ni Annie sa bundok. Nagtampo ang bata dahil gusto niya sanang kasama si Annie pero wala ito.
Nagmungkahi si Nick na mag-iwan sila ng liham para kay Annie sa paglalagay nito sa... Ang pelikula ay nagtatapos sa isang eroplano na ihinahagis pataas. Mag-subscribe para sa karagdagang mga video. I-like bilang suporta sa channel. Iwanan ang iyong komento kung nais mong mag-recap kami ng pelikulang gusto mo. Salamat sa iyong oras.